Okay guys, habang nagkakagulo po sa ating bansa, mag-a-update naman po tayo sa mga OFW, yung mga nagtatanong po. Kasi kadalasan po sa mga OFW kasambahay, hindi po nila alam kung saan nila kukunin ang kanilang mga gamit. Hindi rin kasi detalyado ang mga plane ticket na binibigay po ni employer. Halimbawa po, galing kayo ng Saudi Arabia, connecting flight po kayo ng Dubai tapos Manila. So ang tinatanong ng karamihan, saan nila kukunin ang gamit nila? Sa Dubai ba o sa Manila na? Para hindi po kayo maguluhan, for example na pauwi kayo ng Pilipinas at connecting flight kayo ng Dubai, sa unang airport pa lang, halimbawa, sa unang airport na pag-check-inan mo is Saudi Arabia, sa Riyadh. Sa Riyadh pa lang, bibigyan na po kayo ng dalawang boarding pass. Ito, may hawak akong boarding pass. For example, ang boarding pass na ibibigay sa inyo is Riyadh to Dubai. Yung isa naman, Dubai to Manila. Ang ibig sabihin nun guys, hindi na kayo mag-check-in ulit. Hindi nyo nakukunin yung gamit nyo sa Dubai para i-check-in papuntang Manila. Ang gagawin nyo lang, pag meron na kayong boarding pass, magta-transfer lang kayo ng ibang gate. Papasok lang kayo ng ibang gate. Hindi nyo na kailangan lumabas ng immigration. Hindi nyo na kailangan kunin ang inyong mga gamit para mag-self-check-in ulit. Kaya alamin po kung ilang oras ang layover nyo. Kung halimbawa na 1.5 hour ang layover nyo, tapos kailangan nyo pang mag-self-check-in, kailangan nyo pong dalian kasi baka magahol po kayo sa oras. Kasi mahaba ang pila sa check-in. Kaya pag binigyan na po kayo ng kompletong boarding pass, hindi nyo na po kukunin ang inyong mga gamit para mag-check-in ulit. Magta-transfer lang kayo ng ibang gate. Tapos yung gamit nyo po, kukunin nyo na yon kung ano yung last na boarding pass na binigay sa inyo. For example, yung boarding pass na binigay sa inyo, Saudi to Dubai. Tapos meron na kayong boarding pass ng Dubai to Manila. For example, connecting flight kayo ng domestic flight sa Pilipinas, Manila to General Santos. Wala kayong boarding pass ng Manila to General Santos. Ibig sabihin, yung gamit nyo, kukunin nyo ng Manila. Kasi nga, wala kayong boarding pass ng Manila to General Santos. So, magbase po tayo sa boarding pass. Ang terminal kasi ng domestic flight sa Pilipinas sa iba, minsan Terminal 2, minsan Terminal 1. Kung nanggaling ka ng Terminal 3, lilipat ka ng Terminal 1 or Terminal 2 para makauwi sa iyong probinsya. Pero wag ka na mag-Uber or mag-taxi para hindi ka na maloko ng mga taxi driver sa NAIA. Meron po tayong free shuttle bus sa NAIA, umiikot lamang po yan. So kung halimbawa na may connecting flight ka na domestic flight sa Pilipinas, mag-transfer ka lang po ng ibang terminal. Konting paalala po sa mga mahilig mag-cross country, at yung gamit po nila is re-entry visa. Meron silang re-entry visa sa bansang pinanggalingan nila. Ginagamit nila yon para sila ay makapag-cross country sa bansang Dubai. May mga nagsasabi na okay naman daw yung cross country, okay naman daw yung re-entry visa, wala naman daw masamang nangyari sa kanila. Sa kanila, papaano po yung iba? Out of 10, siguro mga ano lang po dyan, mga dalawa lang yung okay, 8 yung hindi. Kasi base po ito sa mga natatanggap naming reklamo, napakadami pong humingi ng tulong ngayon sa bansang UAE, Dubai, na gusto nang umuwi ng Pilipinas kasi nga nag-cross country sila, gumamit sila ng re-entry visa papasok sa bansang Dubai. Ilang beses na po kami nagpaalala po sa inyo na ang re-entry visa or cross-country po is hindi po maganda yan. Bakit? Kasi po wala po kayong job order, wala kayong record sa OWA, at wala po kayong kontratang pumasok ng Dubai. Pwede po kayong pagsamantalahan ng mga recruitment agency. Papaano? For example guys, pumasok kayo ng bansang UAE gamit ang inyong mga re-entry visa sa bansang pinanggalingan nyo. For example, Saudi Arabia or Kuwait. Sinabi nyo sa amo nyo magbabakasyon lang kayo. So binigyan kayo ng re-entry visa. Ngayon hindi kayo bumalik sa amo nyo. Ang ginawa nyo, lumabas nga kayo ng Pilipinas gamit ang inyong re-entry visa sa bansang pinanggalingan nyo. Pero pagdating sa Dubai, hinihintay nyo ang inyong visa para makapasok sa bansang Dubai. Saan kayo pupunta? Sa inyong mga recruitment agency. Alam nyo guys, pinagkakitaan lang kayo ng mga agent, mga recruiter, or mga consultant pag dumadaan kayo ng Dubai. O halimbawa, nakadaan na kayo ng Dubai, i-stack kayo sa agency, tama, sa mga accommodation. Ngayon, i-deploy kayo kung saan-saan. Meron sa Lebanon, Nigeria, Syria, Iraq,
Kahit saang bansa. Kasi nga wala kayong job order at saka kung saan-saang bansa nila kayo ilalagay at kung anong-anong trabaho din ang ibibigay sa inyo. Kaya guys, pag-isipan nyo muna bago kayo mag-cross country or pag-isipan nyo muna bago kayo dumaan sa isang bansa na alam nyong wala kayong kasiguruduhan na trabaho. Kahit ilang beses na rin po tayo nagpaalala, marami pa rin po tayong mga kababayan na matitigas po ang mga ulo. Pero wala po tayong magagawa kasi choice nila yon, kagustuhan nila. Tayo po ay nagpapaalala lamang. Sana po kung pinasok nyo ang isang problema, kaya nyo pong lusutan. At hindi rin po lahat ng mga OFW na may problema is natutulungan po ng ating ahensya ng gobyerno. May mga hindi po talaga natutulungan. Kaya yung iba, nagpapahuli na lang ng pulis para makauwi po sa bansang Pilipinas. Minsan may mga lumalapit sa amin. Mabait naman ang kanilang mga employer kaso konting gusto nilang ipaliwanag na ganito, ganyan. So nakakausap namin yung employer nila. So mabait naman yung mga employer nila. Pero pag ganyan na malademonyo na talagang ugali ng kanilang employer, kailangan na talaga tong i-report sa DMW. Konting ingat lamang guys sa mga nagko-cross country at saka yung mga gumagamit ng re-entry visa papasok ng Dubai. Oo, sabihin natin magkakaroon kayo ng trabaho, magkakaroon kayo ng employer, makakahanap kayo ng mabait na employer. Pero hanggang kailan kayo ganyan? Sumasweldo nga kayo pero parang nagtatago kayo. Okay lang sana na nakahanap kayo ng employer pero yung mga dokumento nyo is aayusan ni employer. Hindi nating masasabi ang iyong employer na mabait kung halimbawa naman nagtatrabaho ka or pinapasahuran ka pero illegal ang inyong mga dokumento. Hindi po kami makikialam or hindi po namin kayo papakialaman kahit ano pong gustong gawin nyo sa buhay nyo. Kami po ay nagpapaalala lamang. Kasi po napakadaming problema po ngayon sa UAE, mga cross country, mga humihingi po ng tulong. Iba't iba po ang nararanasan nila sa kanilang mga agency, sa kanilang mga employer. Kaya ang ginagawa po ng isang advocate po ni OFW Heart of Asia dyan po sa UAE, dinadirect niya po lahat sa MORE. Magpasalamat po tayo sa mga taong tumutulong po sa atin. Kahit wala po silang sweldo, nandyan po sila para sa inyo. Kasi alam po nila yung pakiramdam kung paano maging isang OFW distress.